Magandang araw mga kalingap, mga kababayan. Dito tayo ngayon sa Bagong Bayan Sur, dito mismo sa Barangay Hall. Dahil ngayon po ay makipag-coordinate po tayo sa Barangay Captain, sa Kapitan po, para may paggamot natin si Maricel. So, kailangan natin ng katuwang po. Makipagtulungan po tayo sa kanila, kay Kapitan po. Kaya ngayon ay kakausapin ko po mga kalingap. Papasok tayo dyan sa Barangay Hall. So, tara, mga kalingap, samahan nyo kami at kakausapin natin si Kapitan. Tama-tama, wala pang mga tao. So ayan, nagtatanong tayo kay Kuya. Ayan si Kuya, oh. Ayan, wala daw si Kapitan. Pero andito daw ngayon si Kagawad. Kahapon kasi nagpunta kami, wala rin si Kapitan. So busy talaga siguro si Kapitan. Kaya di namin naabutan dito. Magandang hapon po. Salamat po. Ano po kami, ma'am? Mga Team Kalinga po kami. Team Kalinga po kami. Charity vlogger. Kasi may tinutulungan kami, may problema po sa pag-iisip. Oh, makipag-coordinate po sana kami sa inyo. Si Marites. Si Ate Marites. Ako pala po si Kalingap Tata po. Charity vlogger. Team Kalingap. Team Kalingap. Samahan ni Kalingap Rab. So, dito ko may kausapin sana namin si Kapitan. Kaso wala daw ngayon. Wala si Kapitan. Doon sa Korea, may appointment, may mga So, pumunta kami kahapon, Kagawad kay Mayor. So, okay naman yung Okay naman yun. na kami. Na-approve din yung namin. So, sinabi kasi nila, muna kami dito sa barangay para Sinong tinutulungan niyo, sir? Si Marites, oh. Si Marites. Marites, Maricel. Marites pa ng pangalan nun. Ang sabi kasi sa amin, Maricel na pangalan niya. Kaya yun ang nakasanayan namin pangalan sa kanya, Maricel. Marites pala yun? Ako yung naglaga naman dyan sa MCD. Oo. So yun ang tutulungan sana namin para may paggamot. Problema yun. Lagi lang pinapagamot na, sir. Problema lang. Walang nagbabantay na sa facility. Sabi ko, kapag may magbabantay doon, kami nang bahala sa kami na mag-provide sa pagkain, pangangailangan nila. Kami nang mag-shoulder po. Ng panggastos. Tapos yung tatay niya, tanda naman. Matanda na rin yung tatay niya, kaya nakakaawa din. Parang na-stress na yung papa niya. Lagi pang inaaway. Kahapon inaaway inaaway yung papa niya. Inaaway yung tatay. Nayaan na lang ng tatay niya. Tapos yung sa niyang kapatid, may anak naman. Oo. So gusto sana namin gusto talaga namin siyang tulungan. Kasi para ma-okay ang niya, kalagayan. So di kami titigil hanggat hindi namin napagaling. Kahit sa mga gamot-gamot lang, kami na magpo-provide po pangailangan niya. So ano po yung natin Kagawad? Ano po yung pwede natin gawin? Nagpasis lang kami sa inyo. Ang problema lang talaga yung magbabantay Mayroon na magbabantay daw, yung kapatid niya. Kumbaga lang sila, palit-palit lang. Palit-palit lang siya sa pagbabantay. Si Ate Milan. Ate Nors, si Ate Milan. Kuya po. Ano daw kayo puntang gibugag to? Sa isa na sa inyo kaya inubukuman niya. Si Milan. Sa inyo dahil po sa Pagawad. Anong kayo puntang gibugag to?
Kahapon kasi pumunta kami dito. Wala rin si Kapitan. Wala pa siya. Tapos ngayon, wala naman. Kailangan lang din magkaroon talaga sa facility. Oo. Yun nga, kailangan din magpapantay talaga. Magbabantay. Bisis na namin kinalayan doon. Oo. Kaya ang problema doon, pagdating doon, ay magbabantay. Ngayon, kung mayroong magbabantay, magdadalhin sa facility. Kaya may bantay ka. Kailangan magbantay. Ilang araw ba siya mag-ano doon, mag-stay pag ano? Paggamot? Kasi kasama yung dati, may isang tao may doon. Wala yung kasama doon, kahatid sa facility. Tapos may mga previous na mga check-up lang sa facility, doon sa amin. Sa mental. So, akala ko kasi pag may paggamot, pwede siyang iuwi. Akala ko kasi pwedeng iuwi. Doon pa, mag-stay pala doon? Kasi first time ko itong ano eh. First time ko itong ano. Inuwi dito yun kasi lakad ng lakad. So, para hindi siya maka ano. So, doon lang siya mag-stay. Hindi magagala. Sa bahay, inaawa yung tatay. Oo nga. Hapon nga inaaway. Minura pa. So kailangan na magbabantay ano kagawad. Talaga may magbabantay. Yung kapamilya. Sayang naman. Kung ano pa naman. Dati pala may ano, may ininom na gamot. Ang minimintin. Yung sabi nga ng papa niya, pinagamot to din nila. Pinagamot na nila kaso yun. Ano yun? Bumalik na naman. Nagamot. Doon. Pinalabas naman. Kasi yung kasawag mo. Hindi naman. Pagdala-dala. Pagdala-dala naman. Hindi naman yung nila makontrol sa bahay nila. Inaaral yung tatay. Yun nga pinaproblema ni tatay, magbabantay daw. Yung problema yun. Sana may makano no. Sige po. Yung problema dyan, yung magbabantay nito sa facility. Ayun nga. Mahaba ba yung ano, gamutan ano, kagawad? Hindi ko lang sir alam kung hanggang kailan yung magbabantas. Akala ko kasi pag makainom na ng gamot, pwede na iuwi. Tapos, mintin-mintin lang. Oo, follow up na lang. Follow up na lang. Kasi may nagkakatanda daw kung ano si, anong kanina, si findings naman sa ano. Anong assessment na pwede naman kaya narito sa ano? Anong assessment din na naman sa facility? Bakong bigla ka na ito din na? Tapos pagkas lang ito. Saan kaya? Sa BMC Kadlan after 1 week. Pag okay na ang assessment ng si patient, ano na siya? For release na siya. Bagang kadaklan. Tapos ang follow-up medication niya, After pakaliwas, mga 2 weeks. After 2 weeks, check up. Then monthly. Ang nagiging problema talang dumanwad kasi pag dinadara sa facility, may ang sinabi na doon ng senior citizen is bawal. May tugang na soltero pero dahil nga available ka ng trabaho. Yung ano, magbabantay ano, kagawad, whole day talaga yun.
O pwede half day lang? Hindi po, mag-stay doon ang Ah. bantay. Kasama po sa loob ng facility ang Ah, bantay. kasama din sa loob. Kasama. May mga bed po doon na then kasama sa loob ng facility yung bantay. And hindi po pwedeng lumabas yung bantay unless may sila, may kapalit. May kapalitan, Yes. may reliever, ganun. Yes. Mm. Hindi po pwedeng basta lalabas. Kaya pala si problema si tatay, yung babantay daw. Yun talaga ang pinaka-concern ni tatay na magbabantay Yung magbabantay kay Marites. Yun ang pinaka-concern niya. Kasi dati sir, napakahanap yata ng magbabantay, yung nagbabayad. Oh, yun. Siguro yun. Yun na lang gawin, no? Pero sir, minsan pag namin last two patient namin, nung pinanin namin ulit siya ng magbabantay, ayaw niya kasi parang nakaka-adapt siya din sa loob. Parang na-adapt Yes, niya yung ganun daw. environment. Yung environment. Parang Parang nawaan na siya. Hindi daw po siya nakakataon doon. Bakit? Ayaw niya. Maingay daw? Naingayan siya? Parang hindi siya. Nagwawala doon. Nanibago? May nagwawala, may sumisika. Iba-iba po kasi yung ganun case. Ayan. Parang naano siya. Parang sa ibang mundo ito Hindi ito mundo para sa akin. Kaya sir, pag ang bantay doon, ini-screen talaga nila. Lalo na pag, dati sir, nag-accept sila ng mga senior citizen before COVID. Oo. Pero ngayon kasi sir, Hindi na, binamahalan na. kasi kahit magpirma ng waiver, kasi minsan may mga tatay doon, mga nanay na silang magbabantay kasi walang choice. Ang nagiging problema, kahit na may waiver, ang risk ng facility, baka may mangyari dun sa matanda. Ayun ang magiging, yun yung magiging worst term. Lalo na sa mga matanda is Kumbaga, high blood. Ang risk po na worst din ng BMC. Kaya hindi talaga. And minor po, hindi din pwede magbantay doon. Dapat 18 years 18 old. above talaga. Yes po. Kaya mahirap sa mga Mahirap. naghahanap ng kahit na magbabayad sila, sir, mahirap. Mahirap yun. Opo. So, pero, okay lang ba na bilhin na lang ng gamot si Marites? Hindi na pwede dalhin sa facilities. Hindi po, kailangan may reseta din sila. May resita din. Kailangan, Kasi sabi daw, nadala na daw yan sa Opo. So it means may na siya, may tinitik na siyang gamot. May tinitake na pong gamot, kaya lang pagdating ng follow-up check-up, yung monthly check-up. Before kasi sir, pag galing doon, pag-assessment sa kanya, for ipinasok namin siya doon. Tapos, after 1 week, pag okay na sa assessment nila, papayagan ng lumabas. Then 2 weeks, follow-up check-up. Then Follow-up sunod check-up. niyan, monthly. Then, pag okay na 3 months, mga ganyan. Pero may mga kami sa ngayon na mga patient kami, mental health patient na monthly pa ang nila, follow-up check-up. And Follow-up personally po, sinasamahan ko sila doon sa BMC. Iba-iba ba ang gamot o lang, isang Halos pareho lang, sir. aspareo lang? Depende na lang po sa technique, kasi minsan may twice, then may thrice. Kasi parang, sabi ni tatay, wala na daw yung gamot, ubos na. Opo, kaya nga po dapat, kasi ang binibigay lamang po ng gamot, hanggang ganito lang ang cover niya. Oo. Kaya importante, makabalik talaga sa BMC, sa Kadlan. Kaya lang nagiging problema nga, follow-up kami ng follow-up. Wala naman yung, parang kulang ng cooperation yung family. Hindi naman po kasi lahat ng sitwasyon, puro barangay. Oo. Kasi may mga din kami, sir, may mga nasa kaso. Marami din kayo nasikaso, no? Opo. 24 So hours. kung i-follow up check-up siya, so, Makakakuha na naman po ng gamot. mag-stay ba ng matagal o Hindi po. Nag-stay talaga dun. Kasi every time na magdadala kami dun ng pasyente from maaga na yan sa 5:30, minsan inabot pa kami ng gabi. Kasi sa dami ng halos Bicol region po kasi ang cover ng Bicol region, cover ng BMC. Kaya yun ang pinaka-risk din. Matagal din talaga. so sana makuha tayong And ang pagkukuhan din po namin sa kanya mahirap din.
sa case niya, halos susundan namin siya kung saan siya pumunta. Then, Bago siya, tulong namin ang station 3 niya. bago siya Yes. kukunin. Opo. Kasi nga po may lalaki na siyang nakikita. Parang Parang na-trauma na siya. Mhm. Ano palang nangyari dun sa parang may kanya? ano kasi sila dyan. Wala pa ako ng sir dito. Parang may history kasi. Wala kasing sinabi si tatay na ano nang nangyari sa ayaw niyang ikwento ay. Kasi Yung ang nalaman ko lang sa kanya, yung naghiwalay sila doon ng asawa. asawa niya, before COVID yata. Oo. What? Kaya, Before, tapos sabi ni namatay ano, siya. sabi ni Ate Marites, ano daw, ng lalaki, babae daw yung Asawa niya. asawa niya. Habang katabi daw sila, yung asawa niya daw ay nakipagtalik daw sa babae. Hindi tandaan niya. Kasi nagkatanda na ano, burnout daw yun. Hindi tandaan niya pa. What? Nakipagtalik daw na nakipagtalik daw yung asawa niya sa ibang babae. Kaya yun. Pero kung makukumbinsi po si tatay na ano, tapos kumbinsin niya yung kapatid, Oo ay nga. yung anak niya So na yung, binata. yun na lang ano natin, yung kapatid na lang siguro. Opo, kasi kami dito naman sir sa barangay, anytime naman po, pag may pasyente kami dinadala, kahit 10 oras ng gabi, dinadala po namin yan, basta may service kami. Oo. Kasi, sa totoo lang sir, marami talaga kami mental health patient dito sa barangay namin. Yung iba po, kusang pumupunta talaga doon. Kasi siguro iba nahihiya. Sila na siya pumunta Yes doon. po. Tapos ang follow-up check-up, sila na rin, nag-update na lang sila sa akin. Parang gano'n na lang. Pero yung talagang pag nakikita namin walang-wala yung pasyente, pinapa-ano po talaga yan ikaw. Tapos nag-ano sa barangay council. Inaano po yan sa session na eto may mga ganitong pasyente na kailangan. So, ang gawin namin dito, ma'am, kakausapin namin siya, si tatay. Si tatay. Kung makumbinsi ba niya yung ano, anak niya. Kasi ilang beses na din po talaga ako nagpunta sa kanya for follow-up check-up ni Marites. Yung laging sagot niya sa akin is walang magbabantay. Tsaka walang pera, gano'n, walang budget. Yan siguro. Yun, yun ang problema din. Sabi ko nga, kapag naano natin si ate, Marites, kami nang bahala sa ano, sa, Kasi sir, doon ang pagkain din kasi. sa gamot, sa pagkain. So yan siguro din ang pinoproblema ni tatay. Ang gamot, sir, pag naka-confine doon, libre din. Ah, Kasi libre na. pinapasok sa ano. So May yung- mga times lang po kasi na pag follow-up check-up, pag wala doon gamot, ano talaga, kailangan nilang bumili. Oo. Oh, siyempre bibilhin yun. Libre ba yun o bibilhin? Pag wala po sa ano, libre. Libre. Kasi pinapasok naman sila sa PhilHealth. So yung inaalala nila, yung ano siguro pagkain nila. Ganun. So, Sir, what may inaasikaso po kasi kami sige po. kami hatid sa Los Baños kailangan. sige po, ma'am. At yun nga, kausapin na namin si ano, yung tatay niya, Wad. Oh. Salamat po. May clinic pa sila. Ihatid sa ano, Los Baños. Oo. So yun na lang ang ano gawin namin. Kakausapin namin si tatay. Siya na mag-convince ng ano, ng anak niya. Para siya yung magbubantay kay ano, kay Ate Marites. Sige po, Wad. Maraming salamat po. Thank you. Oo, thank you po. Thank you. So yun mga kalingap. So yun, pupunta namin si tatay. Kausapin namin. Para yung anak niya magbabantay. Akala ko kasi, nung unang pagkikita namin ni tatay, akala ko, si Ate Marites lang yung anak niya dito. So may anak pa pala siyang ano, nag-aaral, teacher po. Kaya ngayon ay kakausapin namin. Anuhin namin si tatay na siya na lang yung magbabantay. So yan, samahan nyo kami mga kalingap at yun, pupunta namin ulit si tatay, kakausapin namin. Sige po, kagawad, salamat po. Salamat po. So yun mga kalingap at ito na lang ang ano namin, kakausapin namin si tatay. So okay na po yung barangay, walang problema po, anytime dalhin namin si ano para masamahan kami. So yan ang ano lang namin, si tatay na lang. Kuya, thank you po. Maraming salamat po. At siyempre mga kalingap, sa video na ito, yan ginagawa namin ang lahat para matulungan po si Ate Marites. So yun, kakausapin namin ulit si
si tatay. Sana maabutan namin nandun si tatay para makausap namin. At sana mga kalingap, suportahan nyo lagi ang channel ko. Sa mga bago lang po sa channel ko, samahin niyo po na laging sumusuporta po at hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. So tara mga kalingap, samahan nyo kami at pupuntahan namin si tatay. So yan, dito na tayo sa bahay ng tatay. Wala yata yung sikad niya, padjak. Okay, try natin mag Tay! Ay, dito tatay. Ay, tay, akala ko wala kayo. Akala ko wala kayo. Ay, saan yung padjak nyo? Yung padjak nyo saan? Ano ko sa ginamit ka natin ko? Ah, ginamit na mo? Oo. Akala ko kasi wala ka eh. Kasi wala yung padjak mo. Andiyan ka pala, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Ha? Lamisa. Ay, nagagawa ka ng lamisa? Oo. Oh. Ano to tali? Mahano tayo nito ah. Ay, nagagawa siya ng mesa. Marunong ka pala magawa ng mesa? Dahil, kung sinila ako sa tinaw sa kuya, Ah, ni-repair mo? ano ko sa natin, ano ko sa Ah. ano yan, tatay. Sabi ko, dito ako nito. Biglang ganito, hindi mo ako puntahan. Sige tay, dito ko muna tay. Ah, At may sasabihin ako sa'yo. Galing kami sa Galing kami sa barangay. Kausap namin yung kagawad doon. Kasi wala si kapitan. Si kagawad yung naabutan namin doon. So okay na po yung Kaso lang po talaga kailangan ng bantay. bantay. Masursob lang kami kanaki ko. Kinaulay ko na. Sinabihan mo na? Oo. Yun. Ano sabi ng aki mo? Nako, kinuha ko na sa number niya. Sabi ko, kung anong perang aldaw kung makakaya, apulanta ka na. Oo. Saka naman maduman. O pagkatapos ako naman. Oh. Palit-palit lang kayo. O palitan lang. Nag-uli na kami. Tapos sabi ko, okay ni. Magkitang igagastos na. Kuya, may magasto. Oo. Kamunga ni. Kami magastos. Sabi ko, kung ano, hindi mo talaga. May akin man ako maestra dahil pumantapos. Kuya pa sana ang trabaho nga niya itong sa kontrata lang. Kontrata lang? Kontrata sa anong na bulan tapos ng ngunyan. Abo pa man ang sweldo, sagot, may agom na yan. May duha ng aki. Ay, may duha ng aki. May dalawa ng anak? Oo, may dalawa na. Kaya, Pero nag-aaral pa rin? kuya, naghalat na siya kaya itong pirang bihis ng exam din, kakalaog. Ang pag-exam na ay pukunda nun. Ah, hindi nakapasa? Pasado na sa DepEd. Ay, pasado na. Ang kuyan, ito na lang garong nag-exam baga, ang bayad 5,000 kada yan. Pirang bihis na dahil na pa nakakalaog siya. Kaya baba pa man ang sweldo ka yan. Ang pagkakan ni Martes, sa kuya talaga. Gabos yan. Siyempre may agum na yan. Kasi naman ang kuyan, kung tutusin, anarang mo kayo inot sa paglaog niya. 10,000, di nga ni 350. Hindi mo niya kung nagrulang ka man, pag inarang ka na yun eh. Kaya, mahal talaga, sa kuya talaga boss yan. Ang gastos kan kay Martes na eh. Kaya kung gusto nga nagtatangrayan ko na yun eh, sige siya na, paano? Kaya pa. Ano palang hanap buhay nung magbabantay sa kanya? Anong hanap buhay nun? Ay, nagtutubigan. Nag-anong tubig, din sa yan. Ah, yung nag-deliver? Deliver. Tubig. Magkano yung Deliver yun? Magkano yung araw niya dun? Kuya, garo 400, garo 500. Tama ba na mabango niya na ang kuya? Saya pang drive, saya pang kuya. Alsa. Oo. Kaya, pero nagkaulay kami. Kinaulay ko na. Sinabihan ka? Kainot, nagbabantay naman ang kaninot. Para Paano anday. yan? May iwanan yung may iwanan yung Hindi, trabaho okay niya? man yan. Igwaman kasalida. Igwaman ng mga kuyan. Oo. Kada sarong simana, baka makaya ko sa mga 4 na daw.
So, ano Bago yan? siya. Oo. Kaso ang sabi kasi bawal daw ang senior. Nagbantay na ako naman. Nagbantay na ako naman. Kasi sabi ng bawal na daw yung senior magbantay, di ba? Yung sinabi. Paano tayo pag bawalan ka na doon, senior, magbantay? Siyempre, so akin ko ano kaya. Paano yung trabaho niya? Yung hanap buhay niya, maiwanan. Ay, may maginimutan na basta maray sa na yan. Oo. So bibigyan na namin siya, magbabantay siya. Bahala na po kamo. Bigyan na lang namin. Pati isa lang siya sa mga halo. Ano ba? Sana Day, duman. Ha? Sa sarong ko yan, sa sarong ining kwarto na dakula ko yan, ining 14 bid. Sana yan. Malinis. ano po tayo? Malinis ang ko yan. O, saro sana sa 14 bid. Saro sana yan. Ano daw, Lods? And, Sabi na tatay? i- i- Magtagalog ka tayo, magtagalog. isang kwarto ining English na kasabot ka man. English? Yung Oo, English mo na lang. ay pero dit masana. Sige. Ang ko yan ining sa ano yan halo sana yung ko yan sa sarong kwarto 14 bid kada bid one kayan one ining sa akin sa anak ko sagot ay yo kada yan doon So, 3 bed. de 14 bid 14 bed. Oo. isang kwarto 14 bed? Oo. Ang dami pala. marami isang So, wala kayong problema sa higaan doon? ay wala magandang tulugan pag mayroon duman darating na nagsisigaw hindi nagtagal pinapainom ng gamot hindi na Hindi na. So, wala bang bawal mag-vlog doon, mag-video? ay kuya ni Problema kung bawal. magsabi kung ano yan Bawalan tayo mag-video doon. Update na lang. Update na lang, no? sa ama ano ka sana sa yung kuya baga kwarto mayroon ning ganito hanggang kailan dyan So, walang problema pala sa higaan, no? wala Update na lang. garo kayo dalaw Hindi ata tayo makapasok doon. hindi sa ano yan hindi sa kwarto ng 14 bid Hindi kami pwede makapasok doon. Kayo lang. kami hindi naman kami makalabas Bakit? kahit Oo. bantay Oo nga, sabi nga ng hindi kayo pwede, kahit bumili kayo, hindi kayo pwede. mayroon doon doon tumitinda ng pagkain. Yeah. Doon na lang kayo bumibili. Doon na Kasi lang. yun ang sabi ni ate, bawal daw lumabas yung mga nagbabantay. Oo. So, grabe no, para din kayong, doon, preso. Oo. Para din kayong pasyente doon. Ay, Hindi na pwede maglabas. paano ang bantay doon, hindi na pinapalabas yung mayroon tumakas na bantay. Kaya pala. Kaya Binawalan na. Binawalan na. Binawalan na magano. O sino ang ining attender ng pasyente? Oo. Di wala. Oo. Baka hindi, ako muna. Pero bukas na lang kung hindi naman. Ikaw muna magbabantay? Oo, subukan natin na hindi, dati akong nagbabantay doon. So, hindi pala tayo pwede makablog doon kasi bawal tayo makapasok na, no? Higpit kasi mga higpit. Lalo na sa mga dito sa Mintaw. Kumbaga mag-update na lang tayo kung ano sinabi. Pero pwede man siguro tayo magpaalam doon sa loob. Oo, Na pwede tayo mag-vlog. Kasi subukan may beneficiary tayo. ninyo. Doon ka sa pinaka-higpit. Subukan na, ganito, diyan ka lang, dito lang ako, nag-usap ang iyong Pero bayan, pwede man yata,
matagal may makalabas tayo. Baka pwede siguro 1 week lang. 1 week, ayan, ang doktora kaya nagbubuot. Na ilabas na. Oo. Sabihin mo na may tumutulong kasi binablog. Oo. Kasi pag naano na, pwede na natin ilabas. Pag, Paano pag matagal time? Abutan ng 1 buwan, 2 buwan. Hindi naman. Hindi naman. Kuya, yung mga, kuya, hindi naman naabot ng 2 weeks. 1.5 1 month. month. Ay, hindi, Talaga tayo. weeks. Weeks lang. 3 weeks, ganun. Oh, ay, hindi. 1.5 weeks. 1.5. 1.5 weeks lang. Hindi pwedeng i-stay ng matagal, no? Hindi, ayaw, paano, maraming kung ano yan, hindi naman gustong papatagalin doon. Mayroong ining darating naman. Darating. Depende rin sa inyo kung gusto nyo ilabas. Doktora. Doktora talaga yung susunod. Hindi, sa akin. Paano pag 1 buwan tayo? Di tayo Ay, vlog doon. Hindi naman. May mga bagong papasok. Hindi naman. Doktora. Na ano ko na, subok ko na. Subok mo na. Subok ko na doon. So noong nag-ano kayo, ano lang, 1 week lang. 1.5. 1 week. Yun. Sana nga, Mayroon man may itong, kuyan, matagal na, ano yan, yung diferensya, mga 2 linggo. 2 linggo lang. Ang anak ko hindi naman ano yan. Oo. So, ayun. Hindi mo nakita wala si Ate Martes eh. Hindi mo nakita. Saan? Nandito ka sa bago, Saan niya? tumulog. Hindi, nag-alis ako. Pag alis ko, nagpunta dito. Pagkain niya, kinuha dito. Hindi namin nakita eh. Ay, nag-alis naman. Nag-alis na naman. Alis na. May ano ka pa dyan? May pagkain pa? Yung grocery? Meron pa man. Mayroon pa. Ano yung luto mo? Tada ako ka sa bagong maluto. Tada ako ta. So, halimbawa, bukas, kung mag-schedule na yung yung barangay na pwede na yung kasi di pa kasi nagsabi no yung kailan. So, pina-confirm namin sa'yo na kung okay ka na may magbabantay. Kung okay ka na, pwede na natin Oo. Nakarinig na nga pwede na ako. magsabi sa barangay na may Nakarinig magbabantay. nga ako ngayon. Ay, nag-ready ka na? Oo. Ano yung mga damit? Damit ko sa damit Maruti. Naka-ready na. Yun, sige. Akala ko nga Yan, good news yan kasi sinabi mo na okay na yung yung anak mo na magbabantay. So ngayon, bago kami aalis, bibigyan kayo ng kaunting panggastos nyo. Ever man kayo. 1,000 yan tay. Pang yan. Di ba, okay na bukas, pwede na. Kahit anong yan, ang barangay, 1,000 yan tayo. gusto man maayos. Oo. Kami rin Kasi gusto sila talaga namin pinapagalitan man kuya na bakit hindi nindo tinutulungan. Sabihin ako, kakan ining barangay, sagot itong mga yan. Pinapagalitan ako. Sagot sinda pinapagalitan man. Bakit hindi na tinutulungan na ganyan, babae. So bukas, samahan mo kami kina Kapitan Oo. para makausap ka. Oo. Na sabi mo okay na, magbabantay na. Listado ako. So, may pera pa naman kayo dyan, bigay ko. Oo. Di ba pag may mabili kayo. May mabili-bili kayo doon sa loob, ha? Sige tay. Di parang wala yata, hindi namin makita si Ate Pero Marite. ang budget naman nababa na ang 1.5 ang kwento man ang bantay ang budget. Tamay dala ako kay itong doon. Magkano ang budget sa isang 1 week? So may dala ako kay itong 2,000. Tinawon makan ako kan anak ko. Oo. Tapos tulong-tulungan mi. Bukas, Natadan sa nanin ko yan 300. Tipid na nga so ginigibo ko. bukas, magbibigay na naman ako bukas, ha? Unti-unti Ano? lang natin pagbibigay natin. Kaya kasi pag pwede. i-ano natin pagbigay, ay baka maubos agad. Ay, hindi naman dahil mapiling ko yan. So bukas, Budgetado ko na Oo. kaya yan. bukas magbibigay na naman ako, ha, bago Totoo tayo ang ina- mapunta doon.
bibigay na naman kita, ha? Mm-mm. Oo, sige. Sige tay. Mm-mm. Basta yun na ang ano natin, ha? Oo. Bukas Naka-ready na. Oo, sige. Naka-ready na. Ready. Ako muna, Baka baka muna, oh. pwede ako. O, sige, sige tay. Ha? Takong pigbawal. O sige, hindi na namin ano yan si Ate Marites. Wala, Ay. wala dito. Hindi na nilo. Oo, di na. Ito yan, Hindi na mahanap. kaulayo na itong iubang service ang ko yan, barangay. Ining service na ano yan. May na lang tayo sa service ng barangay yung nasa. May Oo. ikaw na trimobile. O di, pwedeng itong driver, pwedeng magtulong sa akin. Pwede bukas. Iyan na natin, dalhin na natin Oo, bukas. Ha? Oo. Sige, sige. Tas- Sige tay. Naka-ready na. Oh, ano ready, ko. ready ka na tay? Oh, yes. Yes. Ay, Sige tay. oo. Ano na po kami? Oh, thank you. Sige, sige. So, yun mga kalingap. Ang hirap magdaan sa, ano mo, may mga tali. Pig ano ko tapit kung bisis sa mga. Sige tay. Ito. Ikunin mo. Ayun. Thank you. Sige. Wala talaga, ilang kita. So, yun mga kalingap. So, siguro, bukas po, ano na namin si Ate Marites palang pangalan. Sabi kasi kanya, Marcel. Marites pala talaga ang totoong pangalan niya. So, bukas, nakahanda na si tatay para yun, dadalhin na namin si Ate Marites. So, pero bago yan, pupunta muna kami sa barangay hall. Kausapin namin si Kapitan. At isasama ko si tatay para final ano na po. Final usapan na yun, may magbabantay na po sa kay Ate Marites. So yun mga kalingap, hanggang dito lang po ang ating vlog. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang po kayo sa aking channel. Pindutin niyo lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga charity ko, sa aking pagtulong. At syempre, huwag niyo pong i-skip ang ads kasi malaking tulong yan po sa ating mga tinutulungan po. Kaya ang sinasabi ko lagi, kayo mga viewers ang sponsor namin. Kayo ang tumutulong sa amin sa mga ginagawa namin. Kundi dahil sa inyo, wala rin po kaming maipaibot na tulong. Dahil yan sa inyong panunod po mga kalingap. So, maraming salamat po sa inyong lahat po mga kalingap. God bless po sa ating lahat mga kalingap. Hanggang dito lang. Bye-bye po.